Ang laban na hindi mo aasahan na kahit ako ay nagulat at namangha kung paano nilabanan ni Arthur ang isang napakalakas na AA class mage gamit lamang ang 25% na kapangyarihan. At mukhang nagiging pantay ang laban na to mga lods sa kabila ng nahirapan ng ating bida dahil nakaramdam lang naman ng kakaibang takot itong si Caspian Bladeheart. Kaya huwag na nating patagalin pa. Let's go! And please like and subscribe sa ating YouTube channel mga lods at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat! Matapos akuin ni Caspian ng responsibilidad na siya ang lalaban kay Mr. Note, naging seryoso ang lahat ng aplikante dahil masasaksihan nila ngayon kung paano makipaglaban ng isang AA class adventurer. Hinanda na ni Caspian ang kanyang espada at kahit ang ating bida, kinuha na rin niya ang kanyang weapon at mukhang gagamitin lang niya ang regular na espada. Sinabi ni Arthur na ang lalaking ito na nasa harapan niya ay hindi lang pala tagapamahala ng isa sa pinakamalaking guild hall ng Sapin, kundi isa ring AA class na adventurer. At sa nakikita niya, wala siyang nakitang kahinaan sa taong to. At ang nararamdaman niyang pressure galing sa bloodlust ni Caspian ay talagang kakaiba na parabang wala siyang balak na gagawin nitong isang normal na pagsubok. Kaya napangiti ang ating bida at napatanong sa kanyang sarili kung bakit sobrang excited niya sa moment na to. Nakatutok na ang espada ni Caspian towards Arthur at sinabi niyong pakiusap, ihanda mo ang sarili mo at huwag ituring ang laban na ito na isang special treatment. Kaya napauo ang ating bida at hinanda ang sarili. Biglang nawala si Caspian at napunta kaagad sa harap ni Arthur na makikitang umapaw ang matinding hangin na parabang nag-teleport sa sobrang bilis ng kanyang galaw at buti na lang mabilis na salag ng ating bida ang kanyang atake. Na-realize ni Arthur na sobrang bilis pala ng taong to at dahil hindi pa niya kontrolado ang kanyang katawan, siya ay bumagsak sa ground kaya dali-daling kinuha ni Caspian ang pagkakataong ito ngunit kaagad na pa-roll over itong si Arthur kaya hindi tumama ang atake ni Caspian. Subalit ang ikinagulat ng ating bida, ang Caspian na iniwasan ay bigla na lamang nawala sa kanyang posisyon na ngayon ay nasa likod niya na ito at buti na lamang mabilis makiramdam itong si Arthur. Nakita niya kaagad ang patake na si Caspian gamit ang kanyang espada na may naka-reinforce na mana. Kaya ibahin niyo ang ating bida mga lods dahil ginamit lang naman ni Arthur ang mana sa kanyang mga paa at dali-daling tumalon towards Caspian upang banggain ng katawan nito para maunahan niya ang momentum habang hindi pa nakapag-unleash si Caspian ng atake. Kaya sobrang nagulat si Caspian sa moment na to na parang hindi niya inasahan na ito ang gagawin sa kanya ni Mr. Note. Tumalbog si Caspian sa katawan ni Arthur at sinabayan ng ating bida sa pagwasiwas ng kanyang espada na makikita sa salamin ni Caspian ang espada ni Arthur kaya dali-dali siyang umatras at dumistansya muna towards Mr. Note. Napangiti si Caspian na parang na-realize niya na muntika na siya doon kaya hinanda niya muli ang kanyang sarili at makikita sa kanyang mukha na parang nasisiyahan siya sa laban na to. Muling nawala si Caspian at muling lumitaw sa harap ni Arthur sa sobrang bilis niya kung gumalaw at sa pagkakataong ito nakahanda na rin ang ating bida na mag-engage sa laban kaya kaagad sinangga ni Arthur ang atake ni Caspian sabay unleash ng slashes sa lower body kung saan dali-dali itong napawave upang i-dodge ang counter-attack ni Arthur kaya tinik advantage ng ating bida ang pag-atras ni Caspian kaya muli siyang nag-follow up swing ngunit habang umaatras itong si Caspian ay nag-iwan lang naman ito ng isang atake na dumaplis talaga sa mukha ng ating bida at hindi pa dyan nagtatapos mga lods dahil mas mabilis pa sa mas mabilis itong si Caspian na umatake na iniwanan lang naman ng isang pitik ng siko sa dibdib ang ating bida at bigla itong lumipat sa likod upang ihampas sa likod ni Arthur ang handle ng kanyang espada. Kaya dali-dali munang dumistansya si Arthur para makapaghanda sa next move na gagawin ni Caspian. Sinabi ni Arthur na malinaw sa kanya kung ano ang kanyang kahinaan. Ang kanyang katawan ay undeveloped. Mas mahina pa siya ng isang talampakan kumpara sa katawan niya noon na sanay sa pakikipaglaban gamit ang espada nung siya ay nasa kanyang prime pa. At kahit matibay na ang kanyang katawan ngayon dahil sa assimilation ng Dragon Will ni Sylvia, still mahina pa rin siya against sa isang veteranong fighter na pinatatag at binalutan ng katawan ng makapal na mana. Iniwasan ni Arthur ang mala sword fencing na atake ni Caspian habang umaatras. Kaya nang nakadistansya ang ating bida, muli siyang naghanda upang magdash ng napakabilis towards Caspian kung saan bigla siyang lumitaw sa harapan nito na hindi nakaporma ang atake ni Caspian kaya nagbanggaan ng kanilang espada na parang tumalbog sila sa lakas ng impact at sabay munang umatras ang dalawa. Naramdaman ni Arthur na nanginginig ang kanyang katawan sa banggaan kanina, kaya napamura na lamang siya dahil sa daming pinagdaanan niyang matinding training, hindi pa rin sanay ang undeveloped niyang katawan.
Biglang itinaas ni Caspian ang kanyang espada habang umaapaw ang napakatinding mana, isang napakasolidong wind element na binalot ni Caspian sa kanyang weapon na parabang gagamitin niya ang hangin upang maging mas matulis ang kanyang atake. At sinabi niyang humihingi siya ng apology kay Note sa pag-underestimate niya nito, ngayon magsiseryoso na siya ng kaunti. Biglang nangitim ang paningin ni Arthur na parabang si Caspian lang ang kanyang nakikita at hindi niya may paliwanag ang kanyang nararamdaman dahil parang kusang gumagalaw at gustong sabihin ng katawan niya ang salitang takbo. Gumawa ng matinding stance si Caspian habang balot na balot ang katawan niya ng matinding mana na makikitang itinutok ni Caspian towards Arthur ang kanyang espada na parabang nag-iipon nito ng matinding hangin habang si Arthur ay naparealize na kailangan niya talagang tumakbo ng napakabilis hanggat makakaya niya. Nagawang maiwasan ni Arthur ang atake ni Caspian kung saan nagkaroon ng matinding crack at butas ang wall at isa pala itong wind bullet na mala shotgun kapag tumama. Muli na namang nag-charge up itong si Caspian at sinabing mukhang nakahanap talaga ng magandang alaga itong si Miss Flamesworth. Kung saan napansin ni Arthur na pa-advance ang atake kaya muntika na tuloy tumama sa mukha niya ang isa pang wind bullet. Habang iniiwasan ng mga pag-atake, naisip ng ating bida na ang wind bullet ay mabilis at napaka-imposibleng makita. Subalit ang trajectory nito ay medyo predictable nga lang. Kaya sinabi niyang kailangan niya talagang makalapit at least magkaroon siya ng tsansang makipag-close quarter combat fight. Isa-isang iniwasan ni Arthur ang mga atake habang lumalapit siya kay Caspian, kung saan dito na nakakita ng pagkakataon ng ating bida kaya nagmadali siyang lumapit at gamit ang fire elements, binalot lang naman ni Arthur sa kanyang espada ang isang nagliliyab at napakakapal na apoy kaya ang dalawang examiner ay napadilat na parabang nasorpresa dahil effortless lang namang binura ni Arthur ang panghuling atake ni Caspian, kaya napangiti nga itong si Caspian na napasabing, so isa ka palang fire mage. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa ang ating bida na makikitang buong lakas nitong inatake si Caspian gamit ang nagliliyab na apoy na parabang nag-Alakamado Tanjiro ang ating bida with sun breathing. Nagkabanggaan ang kanika nilang espada at kahit ang apoy at hangin ay pinakitang nag-engage din talaga ang dalawang elements habang nagkakagitgitan ng kanilang mga weapon kaya nagkaroon ng matinding impact na makikitang lumiyab habang sinasabayan ng malakas na hangin ang buong paligid. Nakita ni Caspian na mga nagliliyab na mata ni Arthur at dito'y nag-sink in sa kanyang utak na dapat malinaw na sana ang magiging resulta ngayon, ngunit hindi rin talaga pangkaraniwan ng batang to. Isa siyang AA class adventure, may kakayahan siyang gumamit ng long distance magic spell na kayang pumatay ng maraming augmenter, kung saan napatanong si Caspian sa kanyang sarili kung bakit siya kinakabahan na makikitang napatagas ang kanyang pawis habang pinipigilan ng atake ni Arthur. Subalit parang nainis si Caspian sa kanyang sarili at bigla siyang napasabing no, don't get cocky, kung saan naramdaman ni Arthur ang napakalakas na hangin na parang inipon muna bago pinakawalan papunta sa kanya kaya tumalsik ang ating bida. Ang isa sa pinakamaangas at sobrang simpleng design, ang pinakabagong John Mac anime t-shirt, ang The Strongest Duo. At hindi mo pagsisisihan ng bago nating John Mac t-shirt na 220 GSM na may 100% cotton. At ang DTF na sobrang tingkad ng kulay, available na ang design na ito sa ating Shopee store at TikTok shop. And by the way mga lads, mayroon tayong promo na buy 3 plus free. Kaya huwag na nating patagalin pa, bili na. Napatayo si Jasmine sa sobrang pag-aalala para kay Arthur habang si Caspian ay seryosong-seryoso na talaga at mukhang hindi na ata pagsusulit ang ginagawa niya na parabang isa na itong tunay na laban. Muling nagpakawala ng wind bullet si Caspian towards Arthur kung saan na-realize ng ating bida na hindi pa nga siya nakatungtong sa lupa galing sa pag-atras. Ang wind bullet na atake ay malapit ng tatama sa mukha niya. Kaya gamit ang elemental flame, lumikha siya ng impact sa ere upang makalipad at maiwasan ng atake gamit ang pistol stamp na parang si Sanji. Nakakita ng pagkakataon si Arthur para umatake na manggagaling sa itaas since kaka-unleash lang ni Caspian sa wind bullet. Ngunit napangisngis nga siya dahil parang nag-react ang kanyang katawan at mukhang lumampas siya sa limitasyon ng katawan niya. Kaya bumaba na lang muna si Arthur. Muling nag-charge up ng wind bullet si Caspian at napasabing impressive. Ngunit ang atake na ito ay sobrang ikinagulat ni Arthur dahil mas bumilis ang casting ni Caspian kumpara kanina na ngayon ay nasa mukha niya na ang atake, ngunit napansin ni Arthur na parang matutumba siya and it's lucky to say na out of balance siya dahil nagkabanggaan ng dalawang paa niya kaya lumihis lang sa harapan ni Arthur ang atake.
Kinuha naman ni Caspian ang pagkakataong ito upang umatake ng malapitan kay Arthur, ngunit mabilis na kapag-change position ng ating bida upang muling maghanda para sa kanyang magiging next move. Naisip ni Arthur na pinupush siya ni Caspian na ipakita ang iba pa niyang alas, kung kaya't gamit ang pistol stamp, muling pinabilis ni Arthur ang kanyang pagdash na makikitang nagliliyab na bumubulusok si Arthur sa sobrang bilis para lapitan si Caspian na kaagad hinawakan ng kamay nito at muling nagpasabog ng pistol stamp sa huling pagkakataon upang i-out of balance si Caspian, na makikita mo talaga sa mukha ni Caspian dito mga lods na siya ay nagulat at mas lalo siyang nanginig nang harapang nakita ang umaapoy na si Arthur habang ang mga mata nito ay naramdaman niya ang dala ng napakamapanghamak na presensya. Kaya dito niya na-realize na baka dito na siya matatalo. Biglang sumigaw si Caspian at nagpalabas ng napakalakas na hangin na sumakop lang naman sa buong paligid, kaya tumalsik ang ating bida sa sobrang lakas, at kahit ang dalawang examiner ay naapektuhan din sa lakas ng hangin na pinakawalan ni Caspian, and even Jasmine, Ilihanite, and Lucas Wikes na nasa malayo ay naramdaman din talaga ang malakas na hangin. Hinanda na ni Arthur ang kanyang sarili para sa magiging sunod niya na atake, ngunit nakita niya itong si Caspian na lumulutang sa ere sa tindi ng hangin na pinapakawalan, at habang lumulutang, nagsagawa na naman ito ng stance upang magpakawala ng wind bullet, habang ang ating bida ay hindi rin talaga nagpatinag mga lods, muling tumayo habang nagliliyab. Sobrang seryoso na ng mukha ni Caspian, kung kaya't naghanda na rin si Jasmine upang kunin ang dalawa niyang dagger para mag-engage na rin sa laban, habang ang ating bida ay napasabing naloko na at napaisip sa gagawin niyang hakbang upang i-counter ang mga malabala na atake ni Caspian. Sinabi ni Arthur na mayroong dalawang sangay ang lightning magic, external at internal. Bagamat sinabi ng libro na mas mahirap matutunan ng internal lightning, kapalit lamang ang kaunting lakas, hindi siya sumasang-ayon dito. Dahil kapag tumaas ang kanyang speed and reflexes, lahat ng atake kahit gaano man ito kabilis ay kaya niyang maiwasan. At heto na nga mga lods, gumawa ng stun si Arthur at gamit ang lumiliwanag niyang core, unti-unting lumabas sa binti niya ang isang kidlat na mana, habang ang kanyang espada ay umapaw ang electrifying na kapangyarihan. Subalit nagulat na lamang si Arthur dahil biglang naglaho ang umaapaw na hangin, at inilagay ni Caspian ang kanyang espada sa shelf at napasabing humihingi siya ng pasensya. Medyo nadala lang siya sa pagtest ng limitasyon ni Mr. Note. At dahil sa nagpipigil na ipakita ni Note ang kanyang buong lakas hanggang sa huli, ang tanging masasabi niya lang ay gusto nitong mailagay sa mababang ranggo, kaya ilalagay niya ito sa B-class. Nagulat ang lahat, pati si Mr. Saitama, na inilagay si Note sa B-class dahil hindi naman isang B-class na laban ang nakita nila kanina. Kaya napasmile nga itong si Ilihanite habang si Lucas Wikes ay nakaramdam ng inggit. Sinabi ni Caspian bago siya umalis na hindi naman siguro problema kay Note ang paglagay niya nito sa B-class. At tahimik namang napao ang ating bida, habang si Jasmine ay kaagad nilapitan si Arthur, at makikitang si Caspian ay nag-iba ang mode na parang na-realize niya na siya talaga ang talo sa laban na yon. At dito lang nagtatapos ang isang napakaganda at napakasolid na episode ang ating nasaksihan ngayon mga lods. Mag-like sana kayong lahat at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Malapit na nating maabot ang 200k subscriber, at ang goal natin ay 1M sub. Kahit mahirap, aabutin natin yan. Mabuhay kayong lahat. Salamat.